Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo ay nasa 15 kabanata ng unang aklat ng Samuel. Ito po yung pagsunod na hindi buo ay pagsuway pa rin. Hindi tinatanggap ng Diyos ang partial obedience. Ang hinahanap niya ay ang buong pagsunod. Sa kabanatang ito, makikita natin yung ikalawang major failure ni Saul bilang hari. Kung sa kabanata 13 ay meron siyang impatience. Dito naman makikita natin yung complete obedience niya. So, at dito makikita natin yung resulta nito kung saan tinanggihan ng Diyos si Saul bilang hari. Hindi agad inalis sa kanyang trono pero tinapos na ang kanyang approval. So, bago tayo magpatuloy para ating pangnilay-nilayan ang bawat talata ng kabanatang ito, tayo po muna'y dumulog sa panalangin. Panginoon, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Minsan pa, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang manguna sa amin at tanging ikaw lang din ang mag-glorify. We give you glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Verse 1, sinabi ni Samuel kay Saul, "Isinugo ako ni Yahweh upang hirangin ka bilang hari ng Israel, kaya't pakinggan mo ang mga mensahe ni Yahweh. Ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, paparusahan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilalabas ko sa Ehipto. Lusubin mo ang Amalek at lipulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno." Ayan, so dito makikita natin direkta, hayagan na inutusan ni Samuel si Saul na lipulin ang mga Amalekita, lahat, tao, hayop at ari-arian. Ang makikita po natin dito yung background na to, ang Amalek ay matagal ng kaaway ng Israel mula pa sa Exodus chapter 12. Ito ay judgment ng Diyos, hindi ito personal na galit. Kaya walang kalabuan ang utos, Ito po ay klarong utos ng Diyos. So, total obedience ang kanyang hinihingi mula sa haring si Saul. Verse 4, kaya tinipon ni Saul sa Telaim ang buong hukbo ng Israel. Nang bilangin niya'y umabot ito sa 200,000 mga kawal bukod pa sa 10,000 buhat sa Juda. Pinangunahan niya ang mga ito papunta sa lungsod ng Amalek. Nagabang sila sa isang natuyong ilog na malapit doon at nagpasugo sa mga sineyo at ipinasabi niya, "Umalis na kayo riyan. Humiwalay kayo sa mga Amalekita para hindi kayo madamay sa kanila sapagkat pinagpakitaan ninyo kami ng mabuti sa aming paglalakbay mula sa Ehipto, kaya't umalis ang mga sineyo." Ayan. So dito makikita natin yung paghahanda ng laban. At tinipon ni Saul ang hukbo, binigyan ng babala ang mga Kenita para hindi madamay. So dito mukhang maayos ang simula, organized at strategic, Pero tandaan natin, hindi sapat ang magandang simula kung mali naman yung pagtatapos. So verse 7, sabi dito, sinalakay na Saul ang mga Amalekita at pinalo ang mga ito mula sa Avila hanggang Sur. Sa silangan ng Ehipto, nilipol niya ang mga taong bayan, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Hindi rin pinatay ni Saul ang magagandang baka, tupa at lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay lang nila ay lahat ng hindi na papakinabangan. So ayan, dito makikita natin natalo ang Amalek pero hindi pinatay si Agag, yung hari. Pinili ang pinakamagagandang hayop. So, pinatawad ang magaganda, winasak ang walang kwenta. Ito ay selective obedience. Minsan, ganito tayo. Susunod tayo kung madali, iiwan natin kung masakit. Pero ang Diyos, sa Diyos, obedience is not selective. 10. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, "Nanghihinayang ako sa pagkapili ko kay Saul bilang hari sapagkat tinalikuran niya ako at sinuway ang aking mga utos." Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Kinabukasan, maaga siyang bumangon
upang makipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magpatayo ng sariling monumento at pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. So una makikita natin dito sa verse 10 yung pighati ng Diyos. Ano sinabi ng Diyos kay Samuel? Nagsisisi ako na ginawa akong hari si Saul. No? Hindi ito literal na nagkamali ang Panginoon, no? Kundi sobrang nalulungkot siya. Ipinapakita nito yung sakit ng puso ng Diyos sa pagsuway ng tao ng kanyang hinirang na si Saul. At makikita din natin dito sa verse 12 yung self-glorification. Gumawa si Saul ng monumento para sa kanyang sarili. Ayan. Alam niyo po, yung disobedience, umpisa yan na nagiging pride, no, pagkalaon, at yan din po ang nagiging resulta nito ay ang spiritual downfall, no, from being disobedient na nagiging proud, no. Ang kinababagsakan po nito ay ang ating spiritual, no, yung spiritual downfall po. Kaya kapag nasimula ka nang i-glorify yung sarili mo, malayo ka na sa puso ng Diyos, no? Kapag nakasentro ka na sa galing mo, ay, ang husay ko talaga, ang ganda ng plano ko, So, tayo po ay nalalayo sa Panginoon. So, verse 12, sabi dito, balikan natin, kinabukasan, maaga siyang bumangon upang makipagkita kay Saul. Ngunit, may nagsabi sa kanya na nagpunta ito sa Carmelo upang magtayo ng sariling monumento at pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. So, di ba po, ibang klase. Siya na yung nagtayo ng sarili niyang monumento. Sumunod siya roon at nang makita niya siya ni Saul, ay binati siya. Pagpalain ka ni Yahweh, sinunod kong lahat ang utos niya. Ayan. So makikita natin, no? Sabi niya sa kanyang salita, sinunod ko ang utos ng Panginoon. Pero ang totoo, hindi. Diba? So, delusion plus religion is the very dangerous combination. Nakakalungkot. Sa verse 14, sabi, itinanong ni Samuel, itong naririnig kong iyakan ng mga tupa at unga ng mga baka. Ayan, so dito makikita natin na yung compromise, yan ang mga tunog na hindi mo kayang itago. Kung may natitirang bleating sheep sa buhay mo, may hindi ka pa sinusunod. So talaga dito makikita natin, no, kahit itago natin yung kasalanan, nare-reveal talaga siya. So verse 15, sumagot si Saul, kinuha iyan ng mga tauhan ko sa Amalek. Kinuha nila ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang mga walang halaga ay pinatay namin. Ayan, may blame shifting na naman po si Saul, no? Sinisi ni Saul yung mga tao. Ang bayan daw po ang kumuha niyon. Disobedience, lagi yung kasunod ng excuses, at yung excuse na yan is to blame, no? Yung kanyang strategy is to blame other people. 16, sinabi ni Samuel, tumigil ka, pakinggan mo ang sinabi sa akin ni Yahweh kagabi. Ano iyon? Tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, noong una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ikaw ang namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binuhusan ng langis upang maging hari. Inutusan ka niyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo ay malaking kasalanan kay Yahweh? Dito makikita natin po na pinaalala ng Panginoon ang dating kalagayan ni Saul, no? Sa pamamagitan ni Samuel. Sabi ni Samuel, pinili ka ng Diyos, binigyan ka ng mission, bakit mo siya sinuway? Ito yung confrontation nila. Tandaan natin, yung obedience is not optional. It is required. Tayong mga leaders, hindi po yan option na sumunod or hindi sumunod. Hindi natin dapat nagiging option yung hindi pagsunod. Dahil
Yung pagsunod, hindi po siya option, siya ay required ng Panginoon. Ano po, talagang nakakalungkot minsan isipin na laging may option tayo na mag-disobey, which is hindi po yan nais ng Panginoon. Sa verse 20, sabi niya, sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh, pumunta ako sa pinapupuntahan niya sa akin. Pinihat ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Ngunit, pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi naman namin pinatay kasama ng iba. Sa halip ay iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Ayan. So, diba, sabi niya, sumunod naman ako. Dinala lang namin yung mga ito para ihandog kay Yahweh. So, ginamit niya pa po yung word na sacrifice or handog para i-justify yung kanyang disobedience. Sometimes, ganito tayong mga mananampalataya. Binabribe natin si Lord sa galing natin, sa ating ministry, sa ating mga gifts, ano po, sa ating paglilingkod. Kahit hindi tama yung ating puso, yung pagsunod natin, no? So, hindi po ito yung nais ng Panginoon. Verse 22, sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog na hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Malupit, ano po? To obey is better than sacrifice. Yun po ang sinasabi dito ng Panginoon. And to listen than the fat of rams. Ano po? So, grabe. Yung makikita natin dito, ano po, ito yung pinaka dapat alam natin, no, sa kabanatang ito. Yung pagsunod ay mas mahalaga kaysa sa mga handog. Yan. Ito po yung katotohanan. Obedience to sacrifice. Ang pagsuway ay parang pangkukulam, ano po. Ang katigasan ng ulo ay parang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa mata ng Diyos, hindi maliit ang pagsunod or pagsuway. Seryosong spiritual rebellion po ito. Ayan. So, kailangan maging maingat po tayo. 24, sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, sinuway ko nga ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan. Kaya't pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Ngayon ay nakikiusap ako sa iyo na patawarin mo na ang aking kasalanan at samahan mo ako sa pag-uwi upang ako'y makasamba kay Yahweh. Yan yung fake repentance, ano po, nagkasala ako, natakot ako sa mga tao. Ayan, hindi siya nagsisi dahil sa Diyos. Ang pagsisisi po ay may tamang pagtatapat, no, o pag-amin sa kasalanan, no. Dahil dito po sa kalagayan po ni Saul, hindi siya nagsisi dahil alam niyang may kasalanan siya, kundi nagsisi siya kasi alam niya na may consequence, no? May kailangan siyang harapin. So, hindi po yan repentance. So, verse 26, sinabi ni Samuel, hindi kita masasamahan sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh. Itinakwil ka na niya bilang hari ng Israel. Tumalikod si Samuel upang umalis, ngunit tinawakan ni Saul ang lalay ng damit nito at napunit ang kapirasan nito. Sinabi ni Samuel kay Saul, sa araw na ito, tinanggal na sa iyo ni Yahweh ang pagiging hari ng Israel at ibinigay na ito sa isang taong mas mabuti kaysa sa iyo. Ang maluwalhating Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi nagbabago ang pag-iisip. Hindi siya tulad ng tao na nagbabago ng pag-iisip. Ayan, nandyan po yung rejection confirmation o yung rejection confirmed. Ano po, sinabi ni Samuel, tinanggihan ka na ng Diyos bilang hari, ibinigay na sa iba. At ang tinutukoy niya po dito ay ang paparating na haring si David. Ayan, ito ang final verdict sa kanya. Ano po? Verse 30. Sumagot si Saul, nagkasala nga ako, ngunit sa pagkakataong ito ipinapakiusap ko sa iyo, bigyan mo ako kahit kaunting karangalan sa harapan ng matatandang pinuno at ng buong bayang Israel. Samahan mo na akong bumalik upang sumamba kay Yahweh na iyong Diyos. Sumama si Samuel at si Saul na may sumamba kay Yahweh. Ayan, image over integrity. Ayan po, no, humingi si Saul ng pabor. Igalang mo ako sa harap ng mga tao. Mas concerned pa siya sa kanyang image, no, kaysa sa relasyon niya sa Panginoon. Ito po yung
sad reality. Ano po, minsan mas pinahahalagahan natin yung ating integrity, no, yung ating pangalan kaysa yung relasyon natin sa Panginoon. Dito sinabi ni Samuel, dalhin dito si Agag, ang hari ng Amalek. Mabigat ang mga paang humarap sa kanya si Agag at nanginginig na sinabi nito, siguro na may hindi ninyo ako papatayin. Sumagot si Samuel, kung paanong nawalan ng anak ang maraming ina dahil sa iyong tabak, ang iyong ina naman ang mawawalan ng anak ngayon ng anak. At si Agag ay pinagputol-putol ni Samuel sa harap ng altar ni Yahweh sa Gilgal. Ayan. So, matindi po yung pangyayari pong ito. No, pinatay ni Samuel si Agag. Kung hindi mo papatay ng kasalanan mo, ikaw ang papatayin nito. Tindi. Ano po? So, verse 34. Pagkatapos nito ay umuwi si Samuel sa Rama, si Saul naman ay sa Gibeah. Mula noon, hindi na siya muling nakipagkita kay Saul. Subalit, ikinalungkot din niya ang nangyari kay Saul. Si Yahweh naman ang nanghinayang sa pagkapili niya kay Saul bilang hari. So, dito makikita natin yung final separation. So, talaga yung kasalanan po ay nakakapaghiwalay sa Diyos at sa tao. Hindi na muling nakita ni Samuel si Saul, no? Nalungkot si Samuel, nalungkot din ang Diyos. So, napakabigat po yung ending na to. Sa kabanatang ito, talaga makikita po natin yung mga aral na una, partial obedience is full disobedience. Hindi pwede ang almost. Kailangan full. Ano po, hindi rin natin marireplace or mapapalitan yung obedience with the religious acts. Ano po, yung worship, offering, ministry, walang value yan kung tayo po ay hindi sumusunod. So, another thing ay what you spare will destroy you. Yung mga iniiwan mong kasalanan sa buhay mo, yung mga bagay na kinikip mo kasi ayaw mo siyang i-let go, yan po ang sisira sa'yo. No? Babalikan at babalikan ka niyan. Another thing na matututunan natin dito, God looks at the heart, not performance. Ano po, hindi sapat ang ginagawa mo. Ang tanong, sumusunod ka ba? Ano po, so, dito makikita natin, tulad ng isang doktor na nag-prescribe ng gamot, no? Inumin mo lahat sa 10 araw. Pero ang ginawa mo, uminom ka ng 7 araw, tumigil ka ng 3 araw. Ang resulta, hindi ka gumaling. Ganito rin po yung nangyari kay Saul. Incomplete obedience is equal to incomplete healing. Kaya, may Agag ka pa ba sa buhay mo? May best ship ka bang ayaw mong i-let go? Yan. Kung meron, isurrender mo na ito sa Panginoon. Hindi hinahanap ng Diyos ang perpekto, hinahanap yung pusong handang sumunod ng buo. Sana po napagpala tayo sa pagbasa ng kanyang salita at muli, God bless everyone and to God be all the glory.